Hello guys, hello Libra, welcome Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa linggong ito. Welcome kayo dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Thank you doon sa mga Libra na patuloy na nagsusubaybay sa aking channel dito sa Kapalaran 888. And doon sa mga Libra na loyal dito sa channel ko. If makita nyo yung video ko sa ibang channel, yung parang kinukuha nila yung video ko, yung clip ko, tapos nilalagay nila yung mukha nila para kunyari sila yung nagre-read, i-report nyo na lang kasi wala akong ibang channel, ito lang. Okay? So thank you. Okay, so boundaries, Ashtar, and Isis past life. Okay, Libra. Sinasabi ng barahan na this week daw, itong situation na meron ka sa ngayon involves your past life memory. So, marami kang maaalala, maraming ibabalik sa'yo ang universe sa linggong ito. Yung parang realization. Marirealize mo sa linggong ito yung mga past actions mo, yung mga past movement or past resolution mo or solution, answer sa mga problems. So, sinasabi yan sa'yo na gamitin mo yung mga lessons mo from your past, yung diskarte, rather. Okay, so kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon, like, meron kang pinagdadaanan ngayon na parang feeling mo na pagdaanan mo na dati, nagtagumpay ka naman. Ang gawin mo is, gamitin mo yung strategy mo before, kung paano ka naka-survive. Okay? Boundaries. Siguro love life, or pwedeng emotion, financial. Sinasabi na, kailangan mong mahalin muna ang sarili mo, bago ka magmahal ng ibang tao. So, ibig sabihin, priority. Prioritize yourself. Maglagay ka ng boundaries sa paligid mo para maiwasan yung abusuhin ka. Okay? Say no to others' demand, lalo sa oras and energy mo kung pagod ka at hindi mo kaya. Diba? So, wag kang yes ng yes kung hindi mo kaya. Wag kang papasan ng mga baggages ng kung sino-sino, kahit kapamilya mo pa yan or asawa mo, boyfriend, girlfriend. Kung pagod ka, kung hindi mo kaya, magreklamo ka. Kung hindi mo kaya, say no. Kung kahit kaya mo pa, pero overwhelmed ka na, yung parang pagod na pagod, wasted. Sinasabi sa'yo dito na unahin mo yung health mo bago yung ibang tao. Okay? Mental conflict, diba? So, hindi ka na dapat nag-iisip ng ganyan na, for example, hindi mo naman obligasyon, pero pinapasa sa'yo. Like, may problema yung kapitbahay mo, kapamilya, asawa, anak. Tapos, ikaw yung mag-shoulder. At dahil sa mabuti kang tao, siguro tatanggapin mo. Pero dito sinasabi, kailangan mong balansehin. Okay? Balance 11. Sinasabi sir dito, kailangan mo ng balance. Kailangan mong ayusin yung sarili mo. Okay? Kasi kung masyado kang nakafocus sa ibang tao, sinasabi dyan sa'yo na wala kang magiging parang free time para sa sarili mo. So, ibig sabihin yan, prioritize yourself. Okay? So, etong linggong ito is, eto yung parang way ng universe na sabihin sa'yo na may magandang nangyayari sa buhay mo or hindi. Walang maganda or may maganda or hindi magandang nangyayari. Ano mang nangyayari ito sa'yo ngayon is kailangan mong iligtas yung sarili mo. Parang ganun. So, kung palagi kang nagpiplease ng ibang tao, palagi mong inuuna yung ibang tao, oras na para unahin mo naman yung sarili mo. Okay, mahirap kasi maraming magagalit sa'yo, maraming magtatampo, but isipin mo, importante ka din. Okay? Hindi lang sila yung importante. Ikaw importante ka rin. Ikaw ay anak ng Diyos din. Diba? So, hindi ibig sabihin na dahil mabuti kang tao, kailangan mong abusuhin din yung sarili mo para sa kanila. Okay? So, this card is a message from your angels, guardian angels, na sinasabi na take action na. Okay? And make a fundamental change sa buhay mo. Kung dati ay ginagawa ka nilang basahan, ginagawa ka nilang katulong, or ginagawa ka nilang, alam mo yun, inaabuso ka. Sinasabi sir dito na oras na para kumbaga
gawin mo na kung ano yung para naman sa'yo. Okay? Okay, first card natin sa last deck ay Three of Pentacles. So, nakikita ko yung collaboration. If you're parang ano to, miyembro ka ng isang komunidad or pwedeng may business partner ka, sinasabi sir dito, yun nga, maglagay ka ng boundaries. Kung dati is palagi kang ang tawag dito, palagi kang yes ng yes. Dito sinasabi, dapat fair yung treatment, fair yung environment. So, dapat hindi ka nalalamangan sa trabaho, sa negosyo, or sa love life. Okay, 10 of Wands, diba? So, sinasabi sir dito na this week, pagod na pagod ka. Pagod na pagod. Sobrang exhausted, sobrang drain sa trabaho, negosyo, or sa partnership, or even sa love life. Parang yung karelasyon mo is source of stress mo siya. Pwedeng family mo, source of stress. So, kailangan mo siguro ng pagbabago. Kailangan mo ng baguhin yung energy mo. Kailangan mo baguhin kung ano ang kinalakihan mo or yung mindset mo. Six of Wands, and then the World Tree. So, sinasabi sir dito na meron kang success, tagumpay, blessings, milagro na posibleng isa-celebrate. Or pwedeng merong incoming. So, pwedeng 6 weeks from now, so magbilang ka, 6 weeks from now, may isang accomplishment ka na makukuha dahil sa pagiging hardworking mo. So, parang sinasabi na on the way ka na, yung sacrifices mo ngayon, yung sobra-sobrang sakripisyo mo ngayon, ay malapit ng matapos. It's either 6 weeks from now, 21 days from now, 10 days from now, 3 weeks from now. Maraming mangyayari na posibleng makatulong para matapos na itong mga obligations, mga pinagdadaanan mong hindi maganda. Okay? Nakikita ko siya dito, medyo natatakot kang magsimula or medyo natatakot kang gawin kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag kang matakot. Kasi etong barahan na to, Zero the Fool, sinasabi na take risk. 'Di ba? Oras na para balansehin mo yung sarili mo or kung ano man tong gusto mo, as long as na alam mo na makakabuti yan sa'yo, go lang ng go, okay? Meron ka kinakatakutan, natatakot ka baka hindi sapat yung ginagawa mong sakripisyo, lalo na sa relationship, or natatakot ka sa pera, parang nangangailangan ka ng pera and natatakot ka na baka hindi mo ma-provide yung pera na yan, or baka hindi mo maipon. So, like for example, may kapamilya ka, anak, asawa, kapatid, magulang, may kailangan silang pera. And ikaw lang yung hinihingan nila, or parang ikaw lang yung posibleng taong makatulong yan sa kanila. Ang problema is natatakot ka ngayon kung baka hindi mo ma-provide yan, baka magalit sa'yo yung kapamilya mo. So, sinasabi sa'yo, huwag kang mag-alala kasi lahat ng kailangan mo ipoprovide ng universe. And Nine of Cups, sinasabi sir dito na yung pinagdadaanan mo na yan sa ngayon, napagdaanan mo na yan dati. So, isipin mong mabuti kung ano yung solusyon na ginawa mo dati. Okay? And nakikita ko siya dito na isang wish fulfillment o usaping emosyon ang matutupad dahil sa parating na pera. So, siguro may family problems kayo na maayos. And luckily may perang parating, so yung family problems ay posibleng maayos dahil sa perang yan. Okay? So paki-comment sa comment section if you resonated. And then dito sa last cards mo, meron ditong Knight of Wands and then Queen of Pentacles and Eight of Cups. So sinasabi sa'yo na may incoming na pera galing sa malayong lugar, pwedeng sa ibang bansa or sa malayong lugar na pwedeng kapamilya, kaibigan, or sinasabi sir dito, Libra, na mayroon kang opportunities na kumita ng mas malaking pera sa malayong lugar. Pwedeng parte ng Pilipinas, or pwedeng sa Asian countries, or pwedeng sa ibang bansa sa pinakamalayo, Europa, America, Canada, parang ganun. Relationship din ganun, parang if you're single Libra,
sinasabi na in the future, may posible kang mamimet na lalaki, babae, na pwedeng maging part ng buhay mo, emosyonal, and pwedeng ma-met mo siya sa aeroplano, sa terminal, sa airport, or habang naglalakad ka. Okay? Thank you guys. Bye!